Hello everyone! Today samahan niyo ako uling gumawa ng baked sushi using tuna and crab sticks. Let's go! Okay, may tayong filament. Kailangan lang natin tong himayin. This is crab sticks. Yan. Okay. So hiwain natin yan, pero himayin muna natin siya ng ganito. Ay, nalaglag. Ganyan, himayin mo siyang ganyan. Then, i-chop mo din siya. Kasi kung i-chop mo lang siyang diretso, bilog-bilog yan. Dapat himay para durog. Para ma-incorporate siya doon sa tuna. Yan. Tapos, chachapin natin yan ng ganyan. Kung kaya mong mapino siya, carry lang. Ganyan. Tapos salin natin sa palanggana. Yan, ganyan. Okay, lagay natin yung tuna. These are tuna flakes. Yan. Huwag ka mag-alala. Galing lang yan sa lata. Ano to? Yung tuna in water ba? Ano sabi? Tuna flakes in water. Ayan. So, pinigang-piniga akong maigi para ma-drain yung water. So, dry na yan. Kasi, dapat dry yung tuna kasi magtutubig yan kapag nilagyan mo ng mayonnaise. Yan. So, mekis. Ang next natin ilalagay is yung ating sriracha. Lagyan natin ng sriracha. Pero optional to. Pero masarap kasi kapag medyo may touch ng anghang yung sriracha. Mekis with a tornado. Lagyan natin siya ng pepper. Ground pepper. Dapat sana white pepper. Wala akong white pepper. Pag wala. Next, lalagay natin is yung ating Japanese mayo. Yan. Marami akong tirang mayo, kaya sisimutin ko yung nandun sa mga ibang bote. Yeah. Haluin natin. Yan, ganito lang kadali yung paggawa ng sushi bake. Lagyan pa natin ng mayo. Ito optional, kung ayaw niyo nito pwede namang wala, pero dinagdagan ko siya ng regular na mayonnaise kasi yung regular na mayonnaise merong konting tamis. Ayan.
Tapos, lalagyan natin siya ng furikake. Furikake seasoning. Huwag mo ubusin yan. Tapos, imekis-mekis mo lang siya ng ganyan. Lagyan natin siya ng konting salt. Tikman natin yung alat. Kulang pa siya ng asin. Lagyan natin ng konting salt. Yan. Okay na yan. Set aside. May nakalimutan pala ako ilagay dito. Yung ating, sesame oil. So, hahaluan mo siya ng sesame oil para mabango at malasa. At may nakalimutan pa ako idagdag. Asan na yun? Black and white sesame seeds. Kung wala kayo niyan, okay lang naman wala. Tapos lalagay natin siya mamaya sa toppings din. Ayan. So, yun. Yun yung ating nakalimutan. Buti na lang. Yes, ayan na. Ang bango na. Yun na yung ating ingredients dun sa ating Yan. Okay? Gagawa tayo ng panglalagay natin sa ating kanin. So, meron ako suka. Tansya lang to dahil magaling ako. Char! Yung regular na suka, kung meron kayong white cane vinegar, okay lang yun. Mirin. Yan. Mirin. Tapos, lagyan natin ng salt. Ito is pang 1 kilo itong na to. Itong hinahalo natin. Then, sugar. Mga 2.5 kutsara. Actually, dadagdagan ko pa yun ng suka. Lulusawin ko lang to. So, lusawin ng maigi yung sugar hanggang makita mong clear na uli siya. Kasi ihahalo mo siya doon sa kanin. Pang 1 kilong Japanese rice. Itong gagawin natin na to. Okay lang yung sumobra yung ginawa mong vinegar mixture kesa naman kumulang. Dagdagan natin ng suka. Kasi marami yung kanin. Yan, ganyan lang. Yan na yan. Tapos isasalin natin to dun sa ating Japanese rice. Pinapabahaw ko pa yung kanin kasi mainit pa. Ito yung ating kanin. So, isasalin natin yan dito dahil dito natin paghahaluin lahat. Lahat ng mga bagay-bagay. Pabahawin mo yan. 1 kilong kanin yan. Dahil marami tayong papakainin ngayon. Pabahawin mo muna ng very very light. So, masyado siyang mainit. Pag sobrang init kasi, ina-absorb lalo yung vinegar mixture natin. So, dapat bahaw-bahaw ng very, very light. So, balikan lang natin ito maya-maya. Okay, mabahaw na yung kanin. Hindi na siya sobrang mainit. Warm pa, pero hindi na sobrang init. So, ihalo na natin yung ating vinaigrette. Vinaigrette. Lagay mo lang yan dyan, tapos i-mix-mix mo lang siya hanggang mag-incorporate maigi yung yung suka. Sa kapag ginawa mo kasi ito na mainit pa yung kanin, mahirapan ka maghalo kasi unang-una mainit yung kanin, pangalawa didikit lang ng didikit yung suka dun sa kanin, and pag ipi-plate mo na siya doon sa tray, hindi na siya
moist. Back to normal na uli siya na basa. Ay, na parang bagong saing. Kaya natin nilalagyan to ng ganito kasi dapat may lasa yung kanin. Actually, almost ano lang yung ano natin, yung mixture natin. Almost sakto lang. Konti na lang yung natira. Ayan. Yan, okay na yan. Tapos, magpi-plating na tayo. Okay, plating time. Ito yung gusto ko sa part na to, yung plating time. Preparation ng tagal. So, ilalapat mo lang siya. Kung ano yung kalahati nung ano, yung kalahati nung tray, dapat ganung level lang. So, siguro to magagawa natin dito is mga 2 tray. Kailangan natin pantayin yung ano, yung kanin. And make sure meron siya sa mga corner and sides. Oh, kasi pag hindi mo nilagyan yan ng ano, ng vinaigrette, hindi mo yan nilagyan ng suka, hindi siya ano, hindi mo siya malalapat ng ganyan. So dapat perfectly arrange yung ating kanin. Yan. Para ka lang gumawa ng bibingka, di ba? So yung ginawa natin kanina, ito naman yung ilalagay natin sa ibabaw. Yes. Then yung isa, kailangan maidikit mo muna yan kasi magdadry na yung kanin eh. Kailangan unahin mo muna yan. So, yan na yung ating, ito na yung ating sushi bake. Yes, yan, sarap. Hindi pa tapos yan, may ilalagay pa tayo dyan. Patungan natin siya ng furikake. Mura lang naman yung furikake. Bibili niyo yan sa mga Japanese stores. Then, lalagyan din natin siya ng sesame seeds. Kasi, pag may sesame seeds at na tusta at nasunog yung sesame seeds, sarap ng lasa niya. Lutong. There you go. This is white and black sesame. White and black sesame seeds. Yan na yung ating sushi, and then ibibake natin yan sa oven ng ilan ba? 180 degrees for 30 minutes.